Mga kababayan, sinunog ng magkakapatid na Duterte ang mga pekeng Duterte supporters. Yan ang sabi ni Mother Dragon sa paggawa ng pamilya Duterte ng panibagong official website ni Tatay Digong. At yan nga po ay ang HTTPS, pinost ko yan eh. Panonoodin natin si Mother Dragon maya-maya. Naka-follow na po ba kayo sa Princess Maui Facebook page ko? Hindi permanent itong mga kuya ha, malimit ako ma-take down. I think pang ilan ko na tong account, like pang-apat, mga ganun. Malimit akong mass report, therefore nati-take down po yung aking Facebook, no? Either ang aking personal account or page na katulad nito. So gawa lang ako ng gawa. Ano ba to? Kailangan ko na magbayad ng siguro, no, ng ano ba yan, yung blue badge para safe yung account ko. Kasi itong Facebook ko, gagabaan din to one day. Hindi tama na binubura yung ating account dahil lang minimass report tayo mga kababayan, tapos mga paututo may violation daw tayo, kuning-kuning. Huwag kayo mag-operate sa Pilipinas kung nang bubura kayo ng account. Itong Facebook, nung gigil ako. Anyway, shout out po sa mga naka-follow sa akin sa Facebook. So ito po yan, in the meantime, Princess Maui page po, na pula yung profile. Picture ko to sa Yokohama, Japan po. With my ate Mira dyan. Shout out. Pindutin natin tong link. Ito po yung official website ni Tatay Digong. Ayan. So, privately owned, ibig sabihin hindi pag-aari ng gobyerno, ginawa ng pamilya Duterte, at sabi ni Miss Marlica, at yun din ang tingin ko, ay para sunugin at siguro pilayan din itong mga namemera na mga Duterte supporters. Sino, mga kababayan, sa tingin ninyo, itong mahilig manulisit, mahilig mag-donation drive, mahilig magbenta ng kung ano-ano, libro, bulaklak, unan, payong, mug, Duterte merchandise, t-shirt, stickers, na ang kanilang brand or ginagamit ay si Tatay Digong or ang pangalang Duterte para makapagbenta, kumita ng pera. Kunwari, di ba, magre-raise lang ng pondo para kay Tatay Digong, pero imposibleng walang kupit. Hindi ka pa magbabayad, hindi ka maglalaan ng budget for logistics. Halimbawa, bulaklak. Okay, gusto mong magregalo ng bulaklak kay Tatay Digong. So manonulisit ka sa OFWs. Padala kayo sa GCash namin. Bibili tayo ng bulaklak para kay Tatay Digong. Ipakita natin sa buong mundo kung gaano karami ang nagmamahal kay PRRD. Mga kababayan, hindi nyo na kailangan gumastos. Punta kayo sa website, iparamdam nyo kay Tatay Digong ang pagmamahal nyo sa kanya, sumulat kayo dito. Okay, directly. rodrigoroa.duterte.com. Yun lang, ganun lang kasimple mga kababayan. Pangalan ni Tatay Digong, middle name, Roa, and Duterte, one word, .com. Diyan kayo mag-send ng message kay PRRD. I already did, no? Di ko pa pala napipindot tong receive updates. Maybe I should receive updates, no? Yan. Okay. I confirm that I have yada 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 yada. Okay, sige. Basta kay Tatay Digong. Kasi si VP Sara, sabay-sabay sila kahapon, according to Miss Marlica, na nag-post sa social media, VP Sara, Kong Pulong, no, ganyan, and maybe Baste as well, hindi ko pa na-check. Sabay silang nag-post at nag-share nitong rodrigoroa.duterte.com. Bakit? Strategic yung ginawa ng magkakapatid. Them announcing na ito ang email is required. Okay. Ilagay ko lang email ko. Ilagay natin ang email natin dito mga kababayan. Say for example, ayan, Maui Shivin. Ayan. Okay. Send natin. So I don't know kung anong updates ang kanilang i-send sa ating email. Ilagay nyo lang email nyo. Actually, ilagay nyo rin yung last name nyo dyan. And pwede na kayo mag-message sa pamilyang Duterte gamit itong rodrigoroa.duterte.com website. Alright? Kahapon nag-message ako dito mga kababayan, nag-send ako ng pagbati kay PRRD sa kanyang birthday. Ngayon, kung ano ang inyong mga gustong sabihin, lalo na kay Tatay Digong, dito kayo pupunta sa website na yan. Ginawa ito ng magkakapatid na Duterte. Alright? So, doon nga sa website na yun mga kababayan ay pinost ko rin
itong dinilugan ko ng pula, ito ay disclaimer doon sa website. Ayan, basahin natin ha. Binasa na rin ito ni Mother Dragon, pero babasahin ko ulit. This website is privately owned ng pamilya and operated. Ibig sabihin, hindi pag-aari ng gobyerno. Kasi kung government-owned yung website, yun ay dapat rodrigoroaduterte.gov.ph, hindi .com. Kapag .com ay private. YouTube.com, Facebook.com, Instagram.com, so on and so forth. Kapag government-owned, yan yung mga tipong deped.gov.ph o kaya ay doh.gov.ph. Ganun no? O kaya naman ano pa, Official Gazette halimbawa ng Pilipinas, .gov.ph yung hulihan. Okay? Yun yun. So, naka-highlight dito in bold letters mga kababayan, sabi, we do not appreciate. Uy, may pang-coffee. Sino yan? Thank you. Sino yan? Mamaya. We do not solicit or accept donations. In bold letters, mga kababayan. Financial or otherwise, nor do we sell or endorse merchandise of any kind. Hindi sila nagbebenta. Kaya wag kayong bili ng kung ano-ano dyan na may label na Duterte. Unan, libro, t-shirt, Bulaklak Initiative, Pirma Initiative, gamit si Tatay Digong, huwag kayong magpabudol. Kung gusto nyo makausap ang pamilyang Duterte, kung gusto nyo magpahayag ng inyong suporta at pagmamahal, punta kayo sa website nila. Hindi nyo kailangang gumastos. Hindi nyo kailangan mag-send sa GCash para lang magregalo ng bulaklak. Batiin nyo lang si Tatay Digong. Ipadala nyo lang yung prayers nyo doon. Even yung mga letters na natatanggap ni Tatay Digong maybe dyan sa ICC, pinopost nila doon. Kinukuha ng picture, pinopost doon. Or ipopost doon. Balak ipost na magkakapatid. Mag-snail mail man kayo, mag-email man kayo, bumati man kayo, dyan kayo sa website pumunta. Okay? No representatives. Alpotera man yan or alindog. Partners, groups, or volunteers are authorized to act on our behalf for these purposes. Misrepresentation of this website or its authorized activities may result in legal action. Baka mamaya, gamitin yung website na yan, halimbawa may isang vlogger, ay, mag-raise tayo ng pondo. Magregalo tayo ng bulaklak para sa birthday ni VP Sara ngayong May 28. Ano ba ang birthday ni VP Sara? Sandali tingnan natin. Okay. May 28 o May 27? May 31st, katapusan ng Mayo, madaling tandaan mga kababayan. Ang birthday ni VP Sara ay 31 ng Mayo. Okay? So, katatapos lang ng birthday ni Tatay Digong, para-paraan yung iba para makapag-raise ng pondo or makapagregalo or makapagpautot, makapagpahayag ng kanilang pagmamahal. Magpabulaklak tayo. Magpapansit tayo ng tune-tonelada. Mag-ambagan kayo on your own. That's it. Okay? Pero yung magpo-post kayo sa social media at mananawagan na, oy, magpadala naman kayo through GCash, mura lang ang bulaklak, 70 pesos. Kung gusto nyong ipahayag ang inyong pagmamahal kay Tatay Digong, magpadala kayo ng pambulaklak. Kami nang bahalang bumili, maghanap kami ng mura sa Dahig or sa the Netherlands or sa ano nga tawag yun sa part na yan ng Netherlands dati. Yung mga tulip thingy, anong lugar nga, nalimutan ko yung ibang pangalan ng Netherlands, mga kababayan. Holland, right? So, bili tayo dito ng mga pabulaklak, 70 pesos lang. Kung mahal mo si Tatay, may ganun pang conditional thingy, pangungonsensya, appeal to emotion. Kung mahal mo si Tatay Digong, magregalo ko ng bulaklak, 70 pesos lang naman, send sa aming GCash. Hindi mo kailangan gumastos, mga kababayan. Kung gusto mong ipakita ang pagmamahal o iparamdam, dito ka pumunta sa website nila. Okay? rodrigoroaduterte.com. That's it. Hindi mo kailangan gumastos. Hindi sila nanunulisit. Ngayon, kung may isang vlogger ang mananawagan, magregalo tayo kay VP Inday sa May 31. Bili tayo ng bulaklak. Mura lang bulaklak sa Dangwa.
Send kayo sa aming GCash, iparamdam natin sa ating Vice Presidente na gusto natin siyang manalo sa 2028 na mahal natin siya. Iparamdam natin kay VP sa magregalo tayo ng Rolex. Mga ating ang ate ko nga, isang pintor na nasa UK, dati sa Singapore. Shout out ate, you know who you are. Nag-paint siya ng image ni Tatay Digong, I think, or ni VP Sara. And then nag-customize siya ng bayong, no? Na may paint niya. Mahal 'yun mga kababayan kasi ano 'yun work of art ng aking ate. Dinala ko sa Pilipinas. Hindi ko na ibigay sa OVP. Bakit? Ganon ang prinsipyo ni VP Sara, hindi siya tumatanggap ng regalo. At saka yan ay nasa saligang batas natin mga kababayan, yung 6713 nga. Bawal ang generous gifts. Hindi naman yung generous, magkano lang yung bag. Hindi ko naman nilalang, pero pagpalagay mo 5,000 yung bayong. And then yung painting ni Tatay Digong, pagpalagay mo 10K. Kumpara mo naman sa ibang generous gifts na tipong millions ang halaga, right? Hermes, Chanel, Louis Vuitton, or mga painting na mga milyones din ang halaga. Yun ay payak na regalo, no? Work of art ng isang artist para kay VP Sara, hindi tinanggap ng OVP. It still is in my possession, mga kababayan. I don't know kung paano ko ibibigay kay VP yan. Para yun sa kanya. Alright? Pero ganun, sumusunod sila sa batas. Bawal ang generous gifts. So, yung mga gusto na sumali sa mga whatever ganap, whatever mga fun run thingy, right? Mga donation drive. Magpapatayo tayo ng apakalaking rebulto ni Tatay Digong, ilagay natin sa Tagaytay para kitang-kita ng buong mundo. Mag-ambagan tayo pambili ng semento, buhangin, kabilya. Mag-ambagan tayo. Huwag kayong magpabudol. Imposibleng wala silang kupit dyan. Imposibleng wala silang talent fee. Bibili sila ng bulaklak, gagastos sila for logistics? Kasi ang pinadala nyo lang ay 70 pesos for flower. What about yung delivery? Is it free? What about yung talent fee nung mag-iimprenta nung customized message nyo sa isang stem ng bulaklak? This is from Maria Aurora Sevilla, Quezon. Happy birthday, Tatay Digong. You think hindi sila gagastos sa ink? Tsaka sa kapirasong papel na pag-iimprentahan ng greetings nyo? Kung gusto nyong iparamdam, 'di ba, yung pagmamahal nyo at appreciation sa pamilyang Duterte, lalo na kay Tatay Digong, pumunta kayo directly sa website at hindi sila nanonolicit. Syempre, ang mga Pilipino, generous tayo naturally. Right? Hindi tayo madamot, hindi naman tayo mayayamang lahi kumpara sa mga Westerners. Pero nandun sa atin yung spirit of bayanihan, di ba? Yung pagiging generous na, pagiging hospitable and all that. Napakaganda actually mga ate at kuya ng ating mga values, ng ating character. Napakaganda. Kaya lang ay natitake advantage to ng iba. Nagagamit ang pamilya Duterte para makapag-produce ng produkto at kung anumang pamamaraan na maglalabas kayo ng pera. Pero imposible hindi sila nangungupit. Alam nyo ba mga kababayan, na nung nag-rally kami in 2024 sa EDSA, merong isang, maybe grupo yun, hindi lang tao, na nanulisit, nag-post ng kanilang mga GCash account sa Facebook. Okay? Mag-send kayo ng pera, nandito kami now sa EDSA, nagrarally kami, bibilhan namin ng pang Jollibee yung mga nandito. May ibang mga vloggers, may ibang mga volunteers or grupo na can afford naman na bumili ng pangpakain sa mga tao doon. Besides, ang iba doon na dumating, grupo sila ng mga Duterte supporters. Bago pa sila sumama sa EDSA, meron silang hawak na pondo or nakapaglikom na sila on their own, bumili sila ng pagkain. Even yung mga Muslims, mga kababayan, hindi kumakain ng mga baboy and all that,
halal ang pagkain, syempre bibili sila kahit papaano ng Chicken Joy or manok ang ulam. Eh ang hain doon or ang donation ng iba ay 'di ba adobong baboy, ganyan. So hindi pwede sa mga kapatid nating Muslim. Bumili sila ng pagkain na halal. Bumili sila sa Jollibee, sa Greenwich, sa Uncle John's or kung ano man. Ang ginawa nung nag-post ng kanilang GCash account sa Facebook, pinicturan yung mga delivery ng Jollibee pack food meals doon at sinabing, "Eto na po yung inyong pinadala sa aming GCash." Oo, eto na. Pinost din nila sa Facebook nila. Magpadala po kayo sa aming GCash. Did we do that? Nakita nyo yan sa Facebook page ko, even kay Kathy Binag, kay Miss Maharlika na page sa Facebook. Nakita nyo yan mga tat kuya? Wala. Hindi kami nag-post ng GCash namin. Nag-live lang ako ng 2 beses, tinigil ko kasi umuulan ng pakulay. Ang dami nagbibigay. Tinigil ko. 2 days lang yata ako nag-live nun. 'Di ba? Yung first day namin, November 26. Tinigil namin, huwag lang mapulaan. Ano ang pinanira sa amin ng double agent na maka-IME? Nag-donation drive daw kami doon sa rally. Hanggang ngayon, di siya makamove on sa rally namin ng 2024. Kami raw ang solicit gang. Teka muna, sino ang tumanggap ng padala sa amin doon sa EDSA ng mga taga New York? Di ba siya? Isa sa taga New York, nagbigay sa kanya $500. $500, that's 30,000 pesos mga kababayan. Hindi niya inabot sa amin ang pera sa EDSA. Nag-imprenta siya ng stickers kasi negosyo nilang magjowa yun. Yung nag-iikot, nagpapapirma sa mga i-scam na naman kami. Yan yun. Hindi siya kasali, isinusuka niyang EDSA. Ayaw niyang, 'di ba, manawagan na pumunta ang mga tao doon. Wala siyang choice kundi sumulpot doon nung nandun kami. Kasi nga, nakatanggap siya ng pera from OFWs na nung nabalitaan na may rally kami in EDSA at hindi ako magre-reply nga, gawain ko na nga naman yan. Bibira ako mag-reply. Nang hindi ako nagre-reply at nagsisi ng kanilang chat, doon sa kanila ipinadala. Kasama si Chupanga, kasama si Hypocrisy, at kung sino-sino pa. Oh, ang nakakapagtaka, yung si Kipay na yan na nagpapabulaklak kay Tatay Digong, ba't hindi yan sumama sa amin sa EDSA? Why? Eh, nasa GC naman namin yan. Tahimik lang siya sa GC. Hindi nga yata yan nag-share ng mga post namin tsaka mga live namin sa EDSA. Parang hindi yan nag-share ng post namin or pictures. 'Di ba kasi nga kaya kami nag-EDSA ay para dumami ng mga tao hoping na yun ang people power. So sa social media kami mananawagan dahil ang pagbabalita ng mainstream ng mga TV networks ay 600 lang sila dito, ay 300 lang sila dito. Kahit 1,000 kaming nandun, 300 lang sabi ng media, sira ulo yung mga TV networks. Kaya wala tayong bili dyan, anti-Duterte naman talaga yan eh, di ba? So post kami sa social media, ito na ang ganap sa EDSA, ganyan-ganyan. O, nag-share ba yung Kipay na yon ng rally namin sa EDSA? Marami sa kanila, pinupulaan lang yung rally namin. Pero huwag ka, sandamakmak na pulis at bombero ang pinadala doon. Diba, tinaboy nga kami, ayaw naming umalis, gusto namin magtagal doon dahil may mga dadating na backup. Sa lahat ng mga rallies, yung EDSA Shrine ang, 'di ba, ginigipit ng pulis. Ilang piraso nga lang kami nung pabalik-balik every Friday diyan, tinataboy kami ng pulis eh. Nasa tulay na nga lang kami dun, sa footbridge na nga lang kami, wala na kami sa mismong EDSA Shrine eh. Tinataboy kami ng pulis, hinaharas kami ng pulis, utos ng babaeng ahas. At nandun din yung mga tik-tik ni Mangga, yung mga yung mga mahilig manulisit. Nandun din sila, naniniktik. Siguro taga-report kay Mangga, no? Ganito na sila kadami dito. Ayan. Sino ang mga organizer niyan? Ba't ang daming tao diyan? Mga ganung tipo, no? So, yeah, yung aming event, nagkapera sila. At maya't maya, mga kababayan, ayan, may mga para-paraan sila. Ang alam ko, may compilation pa ang inyong, di ba nanawagan yata tong mga to, sumulat kayo kay Tatay Digong, ipapa-imprenta natin, gagawin nating libro. Maybe that's the second book na binibenta ng mga alpot na ito. Di ba may libro sila? Yung Salamat PRRD 14 yan, 1,400. Kung totoong mahal nyo si Tatay Digong, bumili kayo ng libro. Ganon?
Dito lahat nakalagay yung mga sulat namin at mga accomplishments ni Tatay Digong. 1,400 pesos ito. Bilang pasasalamat natin kay Tatay Digong, nandito lahat. O, sulat pa ko, kayo ulit, gawa ulit tayo ng ang tawag dyan, ng, ang tawag dyan, volume 2 or another edition. Natuloy ba yung second part ng libro nila? Hindi nyo kailangang bumili ng libro at gumastos para lang magparating ng inyong message or iparamdam sa mga Duterte na mahal nyo sila. Wala silang libro. Wala silang pinapa-imprentang t-shirt. Punta kayo sa website, isulat nyo dyan ang inyong panalangin, di ba? Sama-sama tayo na. Yan. I-share dyan kasi ina-allow nila na mag-message tayo dyan or mag-post. Di ba? Hindi rin sila nang hihingi ng IDs. Punta kayo sa website namin, ilagay nyo ang inyong passport to verify your identity. Wala. Mag-message ka. Pindutin mo to kung anong message ng kanilang pamilya. Kung gusto mong kontakin mga kababayan, lagay mo lang last name mo, hindi complete name. Last name. Pwede mo ang kunwari ako si Ariana Grande. Grande ang aking apelyido. Kaya naman si Marimar, no, si Talia. Ang apelyido ko ay Sodi, right? Sodi. Talia Sodi, apelyido ko Sodi. Lagay mo email mo, mag-iwan ka ng message, walang bayad. Tatay Digong, miss ka na namin. Gabi-gabi kami nagdadasal makalaya. That's it. Tatay Digong, bibili kami ng libro dahil mahal ka namin. Hindi mo kailangan, mga ate. So, ang purpose daw niyan, mga kababayan, kaya, tingnan natin yung post ni VP Sara. Okay. Sabay-sabay nilang pinost to even si Kong Pulong. Dito tayo sa page, sa official Facebook page ni VP Sara. Okay, ayan. Notice to the public. This website is dedicated to the supporters whose belief, yada, ayan. Na-appreciate ng pamilya. Okay? Nagbibigay daw sa kanila ng lakas and reaffirm our belief that true power lies in the people who remain faithful to God. Maraming salamat. Ito ang page ni Tatay Digong. Pinost din naman yan ng ibang alputera para hindi halata. Alam niyo ba yun? Pinost din nila kasi ang alam ko mga kababayan, merong nagbabalak gumawa ng website para kay Tatay Digong na taga Team Alpotera. Sino ba yung Team Alpotera? Yan yung mga sumasamba doon sa Alpot na umagaw kay Tatay Digong na kapag nakawala daw si Tatay Digong hindi uuwi kay Ma'am Hanilet, kay Alpot daw uuwi. Kasi si Alpot daw ang latest girlfriend. Hiwalay na daw si Tatay Digong at si Ma'am Hanilet. So ano nakita natin sa Villamor? Ano yun? Magkaibigan na lang sila? Si Tatay Digong at si Ma'am Hanilet kasama si Kitty Duterte ay magkasama galing Hong Kong, tinambangan sa airport kaya hindi nakauwi ng Davao si PRRD. Okay? Inaway ni Ma'am Hanilet, pinukpok pa yata ng cellphone yung isang pulis sa noo. At si Kitty, binuyayawan si Torre. Hinaharas kasi nila at gusto nilang kaladkarin si Tatay Digong. Ano sabi ni Torre? Kakaladkarin ko yan. Sabi ni Torre kay Tatay Digong. So ano yung presence ni Ma'am Hanilet doon? Ano, as friend? Kasi ang sabi po, no, ng Team Alpotera ay hindi naman Duterte si Hanilet. At hindi naman siya asawa. Hiwalay na nga sa asawa. Common law wife na nga single naman si Tatay. Yan ang sinasabi ng Alpotera, di ba, yung nagbibenta ng libro? Single naman si Tatay Digong. Karapatan niyang mag-girlfriend. So, justify pa nila yung pananalisi ni Alpot. Kasi sinasamba nila si Alpot ng Team Alpotera na yan. Kaya nagkaroon ng Team Alindog kasi may Team Alpotera. Yung Team Alpotera, ayaw nila kay Ma'am Hanilet. Even kay Kitty, inaaway nila, di ba? So, ang Team Alindog, pinagtatanggol si Ma'am Hanilet at si Kitty. Tapos yung Team Alpotera, inaaway din si Spoke Sari Roque. What the heck?
Kaya nga ginigipit ng Marcos administration si Spoke Sally Roque dahil kakampi ni Pangulong Duterte at ni VP Sara. Tapos yung Team Alpotera, inaaway nila si Spoke sa Dahig. O tamo, may sarili silang event. Hindi sila pumunta sa Malivel dahil nga nandun si Spoke Sally Roque. May sarili silang event sa Duterte Street. Hinilera nila doon yung milya-milya nila kuno. Milya-milya? Can you imagine, milya-milya daw yung bulaklak? Okay, marami, pero hindi mamilya-milya, OA. Ang isang milya, halos 2 kilometers. May 2 kilometro ba yung bulaklak nila kahapon? Wala naman. Besides mga kababayan, isisingit ko na rin bago natin panoorin si Miss Marlica ha. Nag-message sa akin ang taga-Dahig. At kung hindi nyo pa nakita yung post ko, ang sabi sa akin ay 2 million pesos ang nalikom ng mga alpot para sa pabulaklak. Wala sina Tatay Digong at ang pamilyang Duterte na panawagan na, oy, kung mahal niyo ang tatay namin, magpadala naman kayo ng bulaklak sa kanyang birthday. 70 pesos lang naman, hindi masakit sa bulsa. Gusto namin makita kung marami pang nagmamahal sa tatay. Wala silang ganyan. Ngayon, kung hindi naiintindihan ng mga Pilipino na gasino lang naman ang 70 pesos. We can spend bigger than that, right? Yung iba sa atin, willing gumastos ng pagkalaki-laki. For sure, ang iba sa inyo, willing gumastos ng more than 50,000 kung afford nyo naman just to express your, di ba, love for Tatay Digong. Bigyan ko kayo 50,000. Oh, go! Magpapalit siya? Tone-toneladang pansit, eto ang 50,000. Pakak! Eh kung milyonarya ka, dead mo sa'yo ang 50K. Gaano kalaki ang inubos ko sa EDSA, mga kababayan, na pera? Sariling bulsa ko. Without the help of ng mga ate ko. Sariling pera ko. Ang laki kaya. Yung pagbalik-balik namin every Friday in EDSA, mga kababayan, na we were hoping for people power. Ang laki ng ginastos ko dyan. Sariling ipon ko. May mga iba akong gustong bilhin at gastusin, hindi ko nagawa. Because of rally-rally namin in EDSA na yan. O na sinisiraan ng mga maka-Aimee. Maka-Duterte daw sila pero maka-Aimee. Maka-Duterte daw sila pero inaaway nila si Ma'am Hanilit. Tuwang-tuwa sila nung hindi na makabisita si Ma'am Hanilit sa Dahig. What the heck? Eh yan ang tromang-troma si Ma'am Hanilit at si Kitty sa pagkidnap kay Tatay Digong. So, ang sabi sa atin ng shoutout Puting Ahas, mahigit or nasa more or less 2 million ang nag-gather nila for pabulaklak. Nag-compute ako, mga kababayan, ang announcement kasi ng Alpotera, yung bulaklak doon ay nasa milya-milya nga, 20,000 pieces daw. Kung i-divide mo yun sa 1 euro per bulaklak, dapat 30,000 yun na bulaklak. Eh, ba't 20,000 lang ang bulaklak? Nasa ng 10K na bulaklak? Or nasaan yung budget na para sa 10,000 bulaklak? Baka nakupit na. Kasi according sa ating source, taga-Dahig to, 2 million pesos. Kung ang kanilang bulaklak, mga kababayan, magkano ngayon ang euro, di ba? Euro yan. Euro to peso. Ang alam ko, 70 pesos eh. 69.62 pesos ang isang euro. So, ang sabi, ang isang stem daw ay 1 euro. No? So, yung 69, okay. Kung 20,000 pieces ang bulaklak nila kahapon sa birthday ni Tatay Digong, that's 20,000 euros, hindi ba? So magkano yan in peso? 1.3 or 1.4 million pesos lang, mga ating. Kung ang bulaklak nila doon na sinasabi na milya-milya nga sa dami, kita ko marami talaga. Kung ang bulaklak nila ay 20,000 pieces, that's only 1.3 or 1.4 million pesos. Ang sabi nung taga-Dahig kong kausap, nasa 2 million pesos. So, nasaan yung iba? Nasaan yung lagpas kalahating milyon, mga kababayan? 600,000 mahigit. Siyempre, sabi ko nga sa inyo, nag-effort silang mag-initiate ng pabulaklak kay Tatay Digong. For sure, may talent fee naman ang mga yan. Pero lagpas kalahating milyon. Oh. Sa mga ganyang pautot, may kupit. Baka nga mamaya kalahati pa ang nakupit eh. Kung bibili sila ng pakyawan, for sure may discount. Ngayon, ang tanong ng kababayan natin sa Dahig, mga kababayan, basahin ko yung message.
'Di ba mag-iisip ka talaga, kung ita-transfer nila ng buo yung 20,000 euro dito, matatanong sila ng bangko kung saan galing yan at may tax sila na babayaran. Nababayaran dyan, may buwis pa mga ting kasi masyadong malaki ang amount, yung 20,000 euros. Okay? Tatanong sila, saan galing ang pera, saan ginamit at sino ang nagpadala kung galing Pilipinas. Kasi GCash yun ng mga nasa Pilipinas eh. Di ba yung ni-raise ni Alpot? Di ba si Alpot, si Alpot, ni Kipay Labubo, yung may pautot ng pabulaklak kay Tatay Digong, yung nanawagan na magpabulaklak kay Tatay Digong. So, paano nila pinadala sa Europe yung pambayad sa bulaklak? Kilala ko yung, kausap nila eh. Yung puti ang buhok na dating Mawinians yun, hindi na yata ngayon. So, dating Mawinian. So, yun yung kausap nila sa The Hague na order ng bulaklak at makakahanap naman daw ng mura. Oh, so paano pinadala sa kanya ang pera na galing sa Pilipinas? Kasi yung mga GCash account ay mukhang mga taga-Pilipinas. And ang alam ko, may limit ang GCash. Kung halimbawa ang limit mo ay 500,000, so 'di ba ilang GCash account ang pinost nila? Ano yung GCash ng mga taga-The Hague na or taga-Pilipinas? So, paano pinadala yung pera from the Philippines to The Hague? Para maibili ang bulaklak, paano nila pinadala yung 20,000 euros dito? Sabi ng kausap natin, hindi simple mag-transfer dito ng ganyan kalaki na pera. Yung 20,000 euros, mga kababayan, ay 1.4 million pa lang. Nasa 2 million daw ang nalikom nilang pera para sa pabulaklak. So again, ang point ng mga Duterte, wala kaming initiative na mga kailangan yung gumastos. Hindi nyo kailangan maglabas ng pera. Tama na yung mga prayers ninyo, sapat na yung mga messages nyo at greetings. Hindi nyo dapat gumastos, mahirap ang buhay ngayon. Okay, fine. Fine. 70 pesos lang yan, 69.67 pesos lang yan. Kasi nga sabi ko sa inyo, gasido lang naman yung perang yan, di ba? Kung gusto mong i-express yung pagmamahal mo ay kaso mo may nagte-take advantage. May nanlalamang. Siyempre may talent fee sila dyan, nagpagod sila. Sila ang nakaisip ng ideya, imposibleng wala silang talent fee or wala silang share, kahit putal. Pakinggan natin si Mother Dragon, mga kababayan, ng saglit. Simultaneous to 5 p.m. Magkakapatid, sabay-sabay. Ito yung sampal pagpo-post nila sa mga scammers. Kasi talagang ginagamit, di ba? Di ba akala ninyo, nung nasa higa ko, akala nila yung libro na binibenta kay PRRD, pero hindi naman kay PRRD. Ngayon, yung recently, yung nanulisit sila ng mga pambili ng bulaklak. Na para daw kay PRRD. Oo, na doon may nakita tayong bulaklak. Pero sabi nga ng Team Alindog, meron ba silang audit? Ano tawag dito? Auditing para maipakita sa mga mamamayang Pilipino kung nakatanggap ng mga na sa mga nagbigay na kung 1 million ang nasolicit nila, 1 million euros. 2 million nga raw. Magkano yung pinakita nila? Kasi yan ang ginagawa ng mga scammer. O yung mga mambubudol ng mga politiko, magbibigay ng kunyari ng bigas, 'di ba, ng 5 kilos tuwing election, pero yung nakaw nila, bilyon. So ang portrayal nila, kunyari nagbigay sila ng tulong, 5 kilong bigas, 2 latang sardinas, pero ang nanakawin nila, pagdating na nakaupo na sila, multimillion or trillion katulad ni Bangag. Tignan mo si Bangag. During pandemic, kung naalala ninyo, naalala ko tuwang-tuwa ako nung kay Bangag, nagbigay ng, I think, 2 million ba sa ganitong probinsya. Pumunta sa ganito, nagbigay ng mga balde, nagbigay ng ganito-ganyan, nagbigay, pag may bagyo, nagpasikat siya. So akala natin, nung time na yon, talagang coming from here, yung tulong. From his heart. Yung pala, ang nanakawin ng putang inang adik, trillion na pera ninyo. So ito yon, ayan, tanggalin na natin, okay? Alindog ko na para buo ang alindog ni Palangga. So, mga kababayan, invite muna natin sila Palangga. Okay, tingnan natin to. Mga palangging, ito yung, okay, andali lang isi-share ko lang sa mga, sa mga Team Alindog ko, kasi gising pa sila
Sa live niya kanina 'no, parang pinaakyat niya yung Team Alindog. So ang point lang ni Miss Marlica diyan, itong mga mahilig magbenta ng kung ano-ano gamit ang mga Duterte, parang hangul-hamol sa kwarta. Parang ganid sila, ganito pa lang kaaga. What if nagkapwesto yan one day? Ngayon nga kung todo sip-sip na sila kay VP Sara di ba? Parang gustong-gustong mabigyan ng pwesto kapag si VP Sara na ang Pangulo ng Pilipinas. Si Basti iniikutan na nila eh. Baka may nagtimbre sa kanila na baka kunin ni VP Sara as running mate yan. So, bakit sabik na sabik sa pera ang mga alpot? Alam natin mahirap ang buhay, pero dumidiskarte para magkapera. Hindi ba alam namin si PRRD, kaya kami nagpa-imprenta ng libro. Eh syempre marami ang bibili, marami mayroon bang royalty right, mayroon bang share dyan si Tatay Digong or ang pamilya Duterte? Wala ah. And besides, kahit bigyan pa nila, hindi yata tatanggapin. Right? Bibigyan namin kayo ng 40% or kahit 30% ng kikitain ng aming libro. I-share nyo lang, i-post nyo lang din sa social media. Manawagan kayo na ano. VP Sara, manawagan kang bilhin ng libro na ipinimprenta namin, bibigyan ka namin ng komisyon. Walang ganyan mga ating. At kahit baka nga nag-attempt pa yung mga yan, tama mga ate at kuya. Baka nag-attempt pa. O, hindi lang yan ng attempt. Dito sa website ni Tatay Digong, pinupush ng mga alpot or pinupush ng mga Dutertista itong panibagong grupo na sila ro yung matatalinong DDS. Kulto yan mga ate. Anong gusto nila mangyari? Anong gusto nila ipamukha ang mga DDS bobo? Kaya gumawa sila ng panibagong grupo. Ang tawag nila, Dutertista sila. Pinupush na mga Dutertista na maging admin nito si Kipay Labubo. Pinupush ng mga alpotera na gawing admin si Kipay nito. Itong mahilig mag-fundraising. Itong nagpabulaklak. Ay, ate, bakit? Baka mamaya pag admin, papayag kayo mga kababayan, ang admin nito hindi pamilyang Duterte. Papayag kayo ng admin niya yung alpotera or isa sa mga alpotera o isa sa mga pinagdududahang peking DDS. Maybe they started as real DDS kaya lang mahilig silang mamera eh. Yun yung nagpaano, di ba? Naglikom nagpa-Gava gives ba yun or whatever. Naglikom GoFundMe para ibili ng relo si Tatay Digong. Nag-raise siya ng pondo para mabilan ng regalo si Tatay Digong bilang pasasalamat sa kanyang pag-upo siya bilang Pangulo. Ngayon, since tapos na yung pamumuno ni Tatay Digong noong 2022, pwede na siyang tumanggap ng regalo kasi bawal talaga yun sa saligang batas mga kababayan. Kapag may pwesto ka, kapag nasa gobyerno ka, wag kang tatanggap ng generous gifts. Baka mamaya yung magbibigay sa iyo ng regalo, humingi rin ng pabor sa iyo. Baka mamaya sabihin, binigyan kita ng relo, binigyan kita ng bag ha, pero pagka bigyan mo rin kami ng flood control projects. Or kung kailangan mo ng mga procurement thingy, kami ang papanalunin mo. Kailangan mo ng supply ng isda sa opisina nyo, ng gulay, ng bigas, ng typewriting paper. Kailangan mo ng halaman sa project nyo ng mga tree planting. Sa amin kayo kumuha kasi niregaluhan kita ng relo. Yan ang pinagmumulan ng korupsyon mga kababayan. Okay? So, nag-raise ng pondo para maregaluhan si Tatay Digong ng relo. Siyempre, tatanggapin na niya yon kasi nga hindi na siya presidente nung ibinigay yung relo. Pwede nang tumanggap ng regalo. Pero magkaano kalaki yung naliko. May ang daming nagmamahal kay PRRD. Ang daming nag-participate. Ang daming nagbigay. Kaya ang tanong ni Miss Marlica at ng Team Alindog, nasaan ang auditing? Kaya mga kababayan, ang inyong ngayon, ang inyong assignment, i-check nyo ang pages or Facebook pages at social media account ng Team Alpotera. Tingnan nyo kung meron silang proper audit ng na-raise nilang pondo sa pabulaklak kay Tatay Digong kasi yun ang latest initiative nila. Patingin nga kami ng accounting ninyo, gaano karami. Karapatan ng kahit sino yan. Kasi sabi nila,
Pag hindi ka nagbigay, wala kang karapatang manghingi ng audit or wala kang karapatang hingi ng liquidation, properly liquidated. Yan pautot nila, no? Liquidated na namin. Ibig sabihin, inubos na nila yung pera. Ang tanong, paano yung inubos? At magkano yung naubos? At magkano yung nalikom? So, pahingi kami ng accounting. Mahal namin si Tatay Digong, ayaw namin na nagagamit siya sa pambubudol. Ang kaibigan at kakilala namin, nagbigay ng pabulaklak, nagpadala sa GCash nyo, patingin kami. Karapatan naming hingin yan kasi ginagamit nyo si Pangulong Duterte. Patingin ng listahan, ilang milyon ang nalikom nyo. Sa 2 milyon, magkano ang nilaan sa bulaklak? Nasa 1.4 million lang yun. No? Ano pang pinagkagastusan ng remaining 600,000? Silipin yung mga kababayan, meron na ba? Magkano ang nalikom? Nag-post na ba sila? Paki-comment sa comment section at panoorin ang iba pa nating mga video.